Hello po, magandang araw po. Welcome back sa aking munting channel. Ako po ay magdidemo ngayon ng trigang switch at tugang convenience outlet at saka 3 bulbs. Ngayon po, sana po tapusin nyo ang demonstration na ito, lalong-lalo na doon sa mga beginners, para mapulutan nyo ng kaunting kaalaman tungkol sa basic wiring connection ng ilaw, outlet at saka switch para sa ating bahay. Ito po yung ating diagram. Ngayon po, mag-i-intro muna po tayo. Ito po yung ating diagram. Ito po yung ating line 1 at saka line 2. Yung line 2 po, diretso na po yan sa ating mga bulb. Ito po, bulb 1, bulb 2, bulb 3. At nakaparalil lang po siya. Diretso po yan dito sa ating tugang convenience outlet. Ang line 1 naman po natin, ito, diretso po yan sa ating trigang switch. At nag-jumper po ako dito ng dalawa para masuplayan yung dalawang switch natin. Ito po, dalawang jumper po. At pagdating po dito sa isang butas sa pangatlong switch, dito na po ako kumuha ng supply para sa ating line 1 papunta po doon sa ating tugang convenience outlet. At yung kanyang mga return, ito po, diretso na po yan sa ating mga switch. Ito po, mga return niya, diretso po yan sa ating switch kasi wala namang ibang tinatakbuhan yan yung ating mga return kundi papuntang switch. Pero kung ang 2 bulbs controlled siya ng isang switch o di kaya 3 bulbs controlled siya ng isang switch, iyan, mag-i-splice po tayo dito sa ating Johnson's box para yung tatlong bulb ay isa na lang ang kanyang return. Dito po sa ating tatlong bulb, didiretso lang po sa ating mga switch kasi wala namang ibang tatakbuhan yan kung hindi papuntang switch yung ating mga return. Ngayon po, ang gagamitin natin na wire dito ay number 12 at ang breaker po natin ay 20 amperes. Ito po, number 12 po na wire ang gagamitin natin kasi mayroon po tayong convenience outlet na naka-connect po sa ating switch para sa ating ilaw. Kaya kailangan gumamit tayo ng number 12 na wire, AWG or 3.5 mm squared. Yun po yung ating diagram. Kung ang connection natin ay para lamang sa ilaw, ang gagamitin natin na standard na wire ay number 14, AWG or 2.0 mm squared. Ngayon, ang ginagamit ko po dito ay number 12 kasi mayroon po tayong convenience outlet. Dito po sa convenience outlet kasi connect lang po siya dito sa ating switch. Ang isasaksak po natin dito sa ating convenience outlet yung mga mabababa lang pong load tulad ng TV, electric fan at saka mga charger. Hindi po pwede dito yung malalaking load tulad ng mga heater, ref at saka aircon. Hindi po pwede dito yung mabababa lang pong load. Yan po yung ating diagram. Trigang switch, tugang convenience outlet at saka 3 bulbs. Ano ang tamang connection? Sana po tapusin nyo ang demonstration na ito para makuhaan po nyo ng kaunting kaalaman. Lalong-lalo na doon sa mga beginners para po sa kanila ito. Ngayon po, para makapag-umpisa na po tayo, ilalagay ko lang po dito.
Ngayon po, ang unahin natin yung ating line 2. Ito po. Ito po, galing dito. Ito po yung ating load side. Punta po dito. At ito na po yung line 2 at saka ito naman yung line 1. Yung line 2 po, yung galing dito sa bulb natin, pagsama-samahin lang natin. Ngayon, maglalagay ako ng wire para sa ating line 2. Line 2 muna ang ating uunahin. Yan. Ngayon, ito yung ating supply. Galing dito. At yung galing sa bulb natin. At yung ating papunta dito sa pangalawang bulb. Sama-samahin lang natin itong tatlo. Pag-splice naman, dapat mahigpit po. Ako po, binabaluktot ko po ito para hindi po matarim dito. Ngayon po, sa electrical tape naman, kung ano kakapal ng insulation ng wire, ganun din kakapal ang inyong ilalagay na electrical tape pag sa actual na. Ako po, for demo purposes lang po, manipis lang po yung aking nilalagay. Ito na po yung ating unang bulb. Dito naman po tayo sa ating pangalawang receptacle. Ito po yung supply natin at ito po yung papunta doon para magkaroon ng supply at yung galing sa bulb. Itong tatlong ito, pagsama-samahin din natin. Yan. At itong dalawang ito, pagsamahin din natin at lalagyan natin ng isang wire. Ito po, papunta dito sa ating tugang convenience outlet para magkaroon po siya ng supply. Ito po. Itong tatlong ito, pag sama-samahin din natin para magkaroon na po siya ng supply. Ito na po, may supply na po yung ating tugang convenience outlet. Ito na po siya, yung ating line 2 at yung ating mga bulb. Ngayon po, yung mga return naman, kasi yung tugang convenience outlet, dito natin ilalagay. Yung trigang switch, dito po natin ilalagay. Kaya itong tatlong return na ito, tatakbo po siya hanggang dito. Ito po yung unang bulb natin. Ito po yung return. Ito na po. Ito po yung pangalawa. Ididiretso ko na po dito sa ating trigang switch.
At ito naman yung pangatlo natin, return, galing dito. Ididiretso din natin dito sa ating trigang. Ididiretso natin dito sa ating trigang switch. Yan. Ito na po yung ating tatlong return. Ngayon maglalagay ako ng isang wire papunta po doon sa ating tugang convenience outlet. Ito po para magkaroon po siya ng supply. Lagay ko na po. Ito po. At dito naman po sa ating yan. At ito pong ating line 1, ididiretso ko rin po dito sa ating ito po yung ating line 1, diretso na po siya sa ating trigang switch. Yan na po. Ito na po yung ating line 1 at yung itong supply papunta doon sa ating tugang convenience outlet. Ito na po. At yung mga return. Ito po. Ngayon, ito po yung ating trigang switch. Ito po yung ating trigang switch. Kailangan natin dito mag-jumper. Mag-jumper po tayo dito sa may off portion. Dalawa pong jumper ang ilalagay natin. Ito po. Yan, naka-jumper na po yung isa. At yung pangalawa, ito po. Ito na po yung ating jumper. Dito po sa may off portion. Yan. Kailangan walang nakalabas na copper dito. Ngayon, ilalagay na po natin yung ating line 1 dito po sa isang butas sa unang switch dito sa isang butas. Lalagay ko na po yung ating line 1 dito po sa may jumper, sa may off dito po sa may jumper. Yan. At yung ating unang bulb, ito po yung ating unang bulb dito po sa unang switch natin. Maglagay po kayo ng tagging. Ito po may tagging na 1 para hindi po malito yung ating pagsiswitch. Kung yun natin yung number 1 na switch, dapat dito po ang iilaw. At ito naman po yung pangalawang switch natin. Lalagay ko na po dito po sa may on portion ang ating return. Mga return na po ito. Kailangan may tagging po para hindi po malito. Ito naman po yung ating pangatlong return dito po sa pangatlong switch sa may on portion. Yan na po. Ngayon, yung ito po, papunta po doon sa ating tugang convenience outlet para masupplyan po siya. Dito po natin ilalagay sa ating pangatlong switch, ito po, sa isang butas.
yung ating line 1 para masuplayan po yung ating tugang convenience outlet. Yan na po yung ating Trigang switch. At ito naman po yung ating tugang convenience outlet. Nilagyan ko na po ng jumper para mapadali lang tayo. Ito po yung line 1 at saka itong line 2. Yung malaki ang, o di kaya mahabang butas. Yung maliit yung line 1. Yung mahaba o di kaya malaki ang butas, dyan po yung neutral o di kaya line 2. Ito po yung ating supply na line 1. Ito po natin ilalagay sa maliit ang butas. Ito po yung green ang jumper na wire. At ito po yung ating line 2. Dito naman po sa ating isang butas. Yan na po. Ngayon, ipipix ko lang. Yan, pantay lang. Yan natin ang takip. Yan. At ito naman yung ating ipipix. Sana po nasundan nyo yung aking wiring connection para doon sa ating mga beginners. Yan na po. Tapos na po tayo mag splice at saka mag wiring. Kailangan natin mag short circuit test bago natin i-terminate dito sa ating breaker. At dapat palagi po itong naka-off. Ngayon po, lagay lang natin sa continuity. At babasir lang natin. Yan, tumutunog naman yung aking digital tester. Pag nilagay ko po sa line 1 at saka line 2, pag tumunog po siya, ibig sabihin may mali sa ating wiring connection. Pag hindi po siya tumunog, okay po yung ating ginawa. Lagay ko na po. Yan, hindi po siya tumunog, ibig sabihin okay po yung ating wiring connection. Short ko lang. Yan, tumutunog naman. Lagay ko ulit po sa ating line side. Di siya tumunog. Ibig sabihin, okay po yung ating wiring connection. Terminate ko na po dito sa ating breaker. Ito po yung line 2. Ito naman yung line 1. Dapat mahigpit po at palagi po magsuot ng glove. Ngayon po, lagay muna natin yung mga valve. Yan, nakalagay na yung mga valve natin. Ngayon, susukatin natin yung voltage kung mayroon bang pumapasok galing sa service entrance. Lagay lang sa volts at isilik sa AC. Yan, nakasilik na sa AC, nakasilik na sa volts. Susukatin ko na po dito kung mayroon bang supply na pumapasok dito sa ating breaker galing sa service entrance. Lagay ko na po. Yan. Mayroon pong 221.8.9. Ngayon, i-on ko po.
sukatin naman natin dito sa ating load side kung mayroon bang pumapasok na kuryente dito. Yan. 221.8 as parehas lang. Yan. Ngayon po, naka-on na po siya. Susubukan na po natin. Pag in-on ko po ito, dapat umilaw po ito. Yung pangalawa, dapat dito din sa pangalawa. Yung pangatlo, dapat umilaw po siya. Ngayon, kahit naka-on po dito, naka-off, mayroon pong supply dito. Sukatin din natin kung mayroon bang supply siya. Naka-on po yung ating breaker. Ngayon, susukatin ko na po kung mayroon bang supply dito. Yan. Parehas lang, 221. Sa kabila, yan. Mayroon pong supply siya. Ngayon, subukan na po natin i-on ito. Dapat umilaw po ito. Yan. Pangalawa. Pangatlo. Yan. Yan. Umilaw po. Maliit lang. Ito po. Yan. May ilaw po siya. Yan. Okay po yung ating ginawa. Yan po. Yan po. I-off ko po dito sa breaker. I-on ko po. I-off ko po dito. At i-off ko po dito sa ating convenience outlet. Yan po yung ating demo. Sana po tinapos nyo ang demonstration na ito. Lalong-lalo na doon sa mga beginners. Para makuhaan po ng kaunting kalaman tungkol sa basic wiring connection para sa ating bahay. Marami na po akong in-upload. Sana po panoorin na lang po ninyo. Yung hindi pa po nakapag-subscribe, sana po mag-subscribe po kayo sa aking munting channel. At doon sa nakapag-subscribe na, maraming salamat po. Sana po panoorin nyo yung aking mga videos. Marami na po. Nandoon na po sa ating playlist. Sana po panoorin na lang po ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po. Sana po pagpalain tayo ng may kapal. Thank you.